systems go na para sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos ayon sa House Secretary General. Nag-walkthrough na rin ang Interagency Committee para sa pagdating ng Pangulo sa rear entrance hanggang sa pananatili niya sa holding room at sa pagpasok at pag-alis niya sa session hall. Isang linggo bago ang sona ng Pangulo, naghahanda na rin ang mga magrarally kasama ang mga tutol sa PUV modernization. Saksi si Joseph Moro. Bago na ang istasyon ng EDSA Bus Carousel sa bandang North Avenue na nasa tapat ng Philam Subdivision at malapit sa isang bagong casino complex at istasyon ng ginagawang subway. Isa rin ito sa mga busway station na merong elevator para sa mga may edad at may kapansanan. Yun nga lamang, may mga nagbabasag na ng elevator na gawa sa salamin o kaya na may sinisira ang wiring. Ingatan po natin kung kulong siya at hindi nakikita yung tao sa loob, pwedeng mulan ng krimen ito. Isusunod na ang mga CR na i-require daw sa kumpanyang mananalo sa privatization ng carousel. Siguro magiging part yan ng terms of reference natin. Habang ang bus system sa EDSA inaayos, ang modernisasyon sa mga jeepney patuloy na sinasalubong ng pagkwestiyon. Tinawag yung palpak kaya ipoprotesta yan ng grupong Piston at Bayan sa araw ng State of the Nation address ng Pangulo sa Lunes. Tatangkain daw nilang lumapit sa batasang pambansa. Sona, dapat malapit ang mamamayan doon. Talagang isusubok yun. Ang MMDA naman magpapakalat ng lampas sa 1,000 mga enforcers para sa SONA. Ayon sa MMDA, hindi naman daw buong araw na sarado ang Commonwealth Avenue dito sa Quezon City para sa SONA ng Pangulo. Siguro mga mid-afternoon namin isasara yung pong Commonwealth portion noon. Magkakaroon naman ng zipper lane kaya kumbaga hindi total closure. Kabilang sa kinikwestiyon ng Piston ang Board Resolution ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na pumapayag sa mga hindi umano consolidated na mga jeepney na magbiyahe sa ilang rutang konti ang jeep. Lampas 200 mga ruta umano ang mga may hindi nag-consolidate sa Metro Manila. Sa mga probinsya naman, mahigit 2,000 ang rutang konti ang nagpa-consolidate, pinakamarami sa Cordillera Administrative Region. Kukulangin yung sasakyan, law of supply of demand, mahihirapan sumakay yung mga pasahero. Binabulaanan niya ng LTFRB, sadyang konti lamang daw ang mga tradisyonal na jeepney sa mga rutang nakalista. Kaya hindi makapasok o makabuo ng mga kooperatiba na 15 ang required na unit. Exempted sa consolidation, gawa ng hindi talaga nila kaya na mag-consolidate sa numero nilang 4 at pababa lang. This is the only exemption. Paliwanag pa ni Guadis, pinatatakbuhan nila sa mga kooperatibang nag-consolidate ang mga rutang walang nag-consolidate. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.